Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating online Sunday service sa IRM Kaunlaran. At ngayon po sa pasimula ng ating gawain, inaanyayahan ko po ang bawat isa na manalangin. Aming Diyos, aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa patuloy mong pangunguna at pangungusap sa buhay ng bawat isa sa amin. Tunay nga po na ang aming mga buhay ay dapat namin inilalaan lamang po para po sa ikalulugod at ikararangal ng iyong pangalan. Sa amin po, Panginoon, na gawain sa araw na ito, patuloy nga po na hinihiling namin ang iyong pagsama, ang iyong pong bibigay sa amin ng malinaw na kaisipan, ng maayos at malinaw na pagtuon ng aming mga puso at isipan para po sa aming sama-samang pagsamba. Pagkamat dito po kami sa online ay patuloy pa rin namin itong pinagpapasalamat dahil sa mga ganitong kaparaanan ay nagagawa pa rin namin, O Diyos, na makapagsama-samang makapagpuri sa iyo. Ang dalangin po namin sa aming programa, ikaw po nawa ang siyang magsaayos, at ang dalangin po namin, O Diyos, ay maparangalan ka po sa buhay ng bawat isa, lalo't higit sa mga mensahe po na maririnig ng bawat isa sa iyo sa pamamagitan po ng aming manggagawa. Purihin ka, aming Panginoon, at sambahin ka sa pangalan ng Panginoong Hesus na makapangyarihan sa lahat. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon sa kabutihan niya sa bawat isa sa atin. Samahan niyo po ako sa pag-awit at pagsamba sa ating banal na Diyos. Yes, purihin ka, O Diyos. Hallelujah, Lord. Yes, Jesus. Suliranin man ang lagi kong aawitan.
Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang Diyos sa umagang ito sa pribileyo na tayo po ay malaya makasamba sa pamagitan po ng pagbubulay ng kanyang salita. At tayo po ay magsimula. Simpleng panalangin po, hingi tayo ng tulong sa Diyos. Ama, na may likha ng langit at lupa, ang dalangin po namin, samahan mo kami sa aming pagsamba. Hayaan mo, O Diyos, mawalhati ka namin, masamba ka namin sa umagang ito. Pahintulutan mo, Panginoon, hingit kang maparangalan sa aming kalagitnaan. At ikaw ang gagabay sa amin. Sa pangangasiwa mo po, O Banal na Espiritu, sinasampalatayan na namin. Ibigyan mo kami ng unawa, karunungan mula sa iyo. Ito po ang aming papuri pagsamba sa banal na pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Purihin ang ating Diyos. Muli, isang magandang umaga po. At ang ating pong pagbubulayan sa umaga pong ito, ayon po sa karanasan ni Haring David sa Aklat ng Mga Awit 37 bilang na 4. Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong kakamtan. Purihin ang salita ng Diyos. Ang mga pangarap po ay hindi po nawawala sa maraming tao. Kaya lang, ang problema po sa mga tao, nasa isip lang. Pero alam ko po, tayong lahat may pangarap. Ang tanong lang, ano ang mga pangarap mo sa buhay? Meron na bang natupad dun sa mga pangarap natin sa buhay? May tanong ang Biblia sa bawat isa sa atin. Ayon sa Aklat ng Mga Awit 34 verse 12. Sinong may buhay? Sinong gustong ng mahabang buhay? Sinong may nais ng masaganang buhay? Ayon po yan sa Aklat ng Mga Awit 34 verse 12. Lahat ng tao mahabang buhay ang gusto. Lahat ng tao nais na masaganang buhay. Kung meron nagsasabing ganito lang ang ayos ko, salita lang yun. Pagka maganda na, maayos na eh. Nagbabago rin ng buhay. Pero totoo, lahat ng tao yan ang gusto. Ito yung desire, pangarap ng mga tao. Tanungin mo ang tao, anong pangarap mo ba talaga mahabang buhay at maging masagana? Ang simple ay sasagot, ito kaya nga ako nagsisikap. Ginagawa ko ang lahat. Dahil doon sa mga pangarap, lalo na yung mga magulang, grabe. Ay, yan ang talagang pangarap. Tanong yung mga magulang, ano yung pangarap? Kulang ang isang oras sabihin kung talagang tutuusin. Pero ang tanong, meron na bang naganap doon sa mga pangarap natin sa buhay? Bilang isang taong nagsasabing, nananampalataya naman ako sa Diyos eh. Mula po dito sa ating pinag-uusapan, tignan po natin yung paraan ng Diyos ayon sa kanyang mga salita. Dito po sa Biblia. Ang sabi po ng banal na kasulatan sa Aklat ng Mga Awit 37 verse 7. Sa harap ni Yahweh pumanatag ka at maging matiyaga maghintay sa Kanya. Huwag mong kaiingitan ang gumiginhawas. Sa likong paraan, umunlad man sila. Ito ho ang problema. Pansinin niyo, ang tagubilin, kung meron tayong mga pangarap, sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka at maging matyagang maghintay sa Kanya. Ibig sabihin, andun yung paraan ng Diyos eh. Hintayin natin ng Diyos kumilo sa buhay natin. Kasi ang tao, nagmamadali eh. Nagmamadali. Sabi, huwag mong kainggitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Ibig sabihin, maghintay tayo sa tamang paraan ng Diyos. Huwag natin tignan yung umunlad ng mga tao sa paligid natin. Tignan natin yung paraan ng Diyos. Dito, nagbigay ng paraan. Paano natin matatamo sa talatang ito?
maghintay tayo sa paraan pa rin ng Diyos ang nasa ng puso ng bawat sa atin. At ayon nga sa tema natin, kamtan ang nasa ng puso sa buhay natin ito. Ayon sa aklat ng mga awit, 37 sa bilang na 4, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong kakamtan. Ibig sabihin po, kung ito po ay napakasimpleng intindihin, sa Diyos nagmumula ang kaligayahan at ang mga pangarap pa natin. Kasi ang Diyos po natin sapat sa lahat ng bagay. Ang tao masyadong limitado. Kahit sino ng pinakamatalinong tao, mayroong kahinaan, mayroong limitasyon. Pero ang Diyos, mayroong kasapatan, katagpuin ang pangarap natin lahat. Kahit sinong tao, may pinag-aralan, walang pinag-aralan, anumang uri ng buhay na meron siya, kayang abutin ng Diyos ang pangarap. At ito ang pag-uusapan natin, ang hakbang, paraan ng Diyos, paano natin maabot yung mga pangarap natin sa buhay ayon sa prinsipyo ng Diyos. Ang una po, ang sabi po ng mga talata o ng isang talata sa aklat ng awit 37 sa verse 1, huwag kang mabalisa dahil sa masama, huwag mong kainggitan ang liko nilang gawa. Ito po ang una. Ang unang hakbang na pag-usapan natin, contrite guilt in life. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan sa ating buhay. Tapat na pagsisihan ang kasalanan sa buhay. Ginamit ko po yung salitang contrite. Ang ibig po sabihin na kasi ng contrite, pagpapakita ng tapat na pagsisisi. Hindi yung kaya tayo nagsisisi kasi nalulungkot lang tayo sa nagawa nating kasalanan. Nalungkot ka, nalungkot, nagkamali o nakagawa ng kasalanan. Ganun lang. Pero pag sinabing contrite guilt in life, yung pagpapakita ng matapat na pagsisisi ng kasalanan. E ano ba yung kasalanan? Doon sa verse 1. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kainggitan ang liko nilang gawa. At yan para maganda, makita natin. Ang kasalanan dyan, yung inggit. Ano ba ang malaking epekto ng inggit sa buhay ng isang tao? Simulan natin sa bahay, sa pamilya. Sa magkakapatid, pagka nagkaroon ng inggitan, nasisira ang pamilya. At nasisira yung pangarap ng mga magulang. Nagkakawatak-watak. Magka nagkaroon ng kainggitan sa loob ng pamilya. Sabi ng iba, hindi nainggit. Pero in reality, nakatago lang po yan. Hindi naman kita yan eh. Pero sa puso yan eh. Inggit yan. Simulan niyo sa pamilya. Pare-parehong nag-aral, pare-parehong Kristiyano, pare-parehong may takot sa Diyos. Pero kung pumasok yung inggit, sira. At yan ay kasalanang sumisira sa mga pangarap natin sa buhay. Yung pangarap ng magulang natin, yung pangarap natin, masisira ng isang salita, ang inggit. Sa magkaibigan, sa loob ng paaralan, sa loob ng trabaho, o sa opisina, maging sa gobyerno. Sumisira yung inggit. At yan ang kailangan nating harapin sa buhay natin para matupad yung pangarap. Inaasam natin sa harapan ng Diyos. Kasi kung ang Diyos ang tutupad ng pangarap natin, siguradong maganda. Tanong ng Biblia sino ang nagnanais na mahabang buhay? Sino ang nagnanais na masaganang buhay? Ang Diyos ang nagtatanong nun Salita ng Diyos yun gusto natin lahat yan Ano ang sumisira? Inggit sa buhay ng isang tao. At ito'y laganap sa buong mundo. Nung umunlad ng China, sabihin lang natin di ba nainggit ang ibang bansa? O dahil salbahe daw ang mga Chino? Hindi totoo yun. Ang totoong sumisira sa mundo ay yung inggit. Kaya tayo lahat bilang isang tao nagsasabing sa Diyos,
At mayroon tayong magandang pangarap. Tanong mo ang tao, lahat maganda pangarap eh. Pero sinisira ng inggit. Simulan po sa pamilya, ulitin ko po, sa mga kaibigan, sa trabaho, sa loob ng paaralan, sa opisina, sa barangay. Kasi niya naglalaban-laban ng barangay. Magkakaibigan niya, minsan pamilya pa. Magkakalaban sa eleksyon. Problema dyan yung inggit. Sa gobyerno, kaya bilang isang tao na may mataas na pangarap, at ang sabi po ng Biblia sa atin, huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kainggitan ang liko nilang gawa. Nakapaloob dito, yung salitang inggit. Marami pong maganda ang buhay. Akala natin, natupad yung pangarap nila dahil doon sa ginawa nila. Pero alam natin, gawa ng kalikuan yun. Huwag natin kainggitan yung bagay na yon. Anong kailangan natin gawin? Magsisi tayo ng may katapatan sa ating puso. Ang sabi po ng Aklat ng Mga Gawa, chapter 3, verse 19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Ang paghingi ng tawad sa Diyos, hindi sinasabi lang, Panginoon, patawarin mo po ako. Ang kapayagan po ng paghingi ng tawad ay tularan po natin si David, si Haring David. Siya po nagkukunan natin ng halimbawa. Ayon sa Aklat ng Mga Awit 51 sa verse 7 at verse 10, ako ay linisin, sala ko'y hugasan, ako'y puputi ng lubos-lubusan. Sa verse 10, isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Ito yung uri ng paghingi ng tawad. Linisin yung ating kasalanan, alisin sa puso natin o tugasan upang maging malinis yung pagkatao natin. Malinis yung pagkatao natin, humingi tayo ng isang bagong pusong tapat. Lumika ang Diyos ng isang bagong puso sa buhay natin at isang bagong damdamin. Yun ang paraang ng paghingi ng tawad sa harap ng Diyos. At yan po'y naranasan ni Haring David sa kanyang pagkakasala. Hindi po siya patuloy magiging matagumpay sa buhay, kundi ganito ang pinahayag ni Haring David sa kanyang buhay. At yan ang kailangan natin lahat. Kaya nga po, pagsisihan natin ang ating kasalanan at hilingin natin sa Diyos nang may katapatan na bigyan tayo ng isang bagong pusong tapat, bagong damdamin, hindi basta nagsisisi lang. At kapag ginawa natin ito na mula sa ating puso, hingin natin ang tawad sa Diyos, linisin yung mga kasalanang nagawa, alisin lahat, at bigyan ng bagong puso, magsisimula ang Diyos sa buhay natin. Yung mga pangarap natin, hindi natin napapansin, nagsisimula na ang Diyos sa buhay natin. Ang pangalawa, confident to God. Nagtitiwala sa Diyos. Kung gusto natin matupad ang mga pangarap natin, tulad ng sinabi ko po, ang magagawa ng Diyos hindi kayang sukatin. Kung ang pangarap natin ganun lang, kayang lakpasan ng Diyos. Nakita ng Diyos yung ayos na buhay natin, na kita niya na nagtitiwala tayo sa magagawa ng Diyos. Ang nagtitiwala, ginamit ko po yung salitang nagtitiwala kaysa dun sa pagtitiwala. Pag sinabing magtitiwala, pagtitiwala, magkakaiba po yung salita na yan eh. Ginamit ko po yung nagtitiwala, kasalukuyan po yan. Yung magtitiwala, hindi pa nagtitiwala yun, magtitiwala pa lang. Dapat ang gamitin natin yung salitang nagtitiwala. In every seconds ng ating buhay, sa bawat segundo ng ating buhay, nagtitiwala tayo sa Diyos. Dahil ang sabi po dyan sa Aklat ng Mga Awit 37 verse 3, umasa ka sa Diyos, mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa verse 4,
Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong kakamtan. Pansinin niyo ho, umasa ka sa Diyos, mabuti gawin. Mananahan kang ligtas sa lupain. Ibig sabihin, pagka nagtitiwala tayo sa Diyos, gumagawa tayo ng mabuti, mananahan tayong ligtas sa lupain ng Diyos, sa presensya ng Diyos. At pagkatapos, hanapin natin sa Diyos yung kaligayahan. At ang pangarap natin, ipagkakaloob ng Diyos. Ito po ang tinuturo upang matamo natin ang nasa ng ating puso sa harap ng Diyos. Nasabi dito, sa talatang ito, na napakahalaga na itinuturo na matatamo ng ating buhay, na umasa at gawin ng kalooban ng ating Diyos. Ang sabi po sa 37 na mga awit, sa verse 9, ang nagtitiwala kay Yahweh, mabubuhay ligtas sa lupain, at doon tatahan, ngunit ang masamay, ipagtatabuyan. Makikita po natin dito yung hakbang ng Diyos, paraan ng Diyos para unti-unti magsisimula ang Diyos para maabot yung pangarap natin. Yung pangarap ng Diyos at yung pangarap natin, magsasama yan. At yung inaasahan pa natin, higit pa ron, pwedeng ipagkatiwala ng Diyos sa buhay natin. Yung pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, tiyak magsisimulang ang pagpapala sa buhay. Sabi, ang nagtitiwala, hindi magtitiwala, ang nagtitiwala, ibig sabihin, patuloy yan, mabubuhay, hindi sabing nabuhay, mabubuhay, ligtas sa lupain, at doon tatahan. Ibig sabihin, mananatili tayo doon. Ano po yung biyaya ng Diyos dito? Makikita natin, yung provision, protection ng Diyos sa bawat sa atin. Ibig sabihin, ang Diyos ang magtutusto sa ating buhay, at siya magliligtas sa atin, mag-iingat sa atin sa buhay na ito. Yun lang isang kaganapan na sa pangarap natin yung matustusan tayo ng Diyos sa buhay natin at iligtas tayo. Pansinin yung panahon natin ngayon, yung pandemic. Maraming walang trabaho. Pero, tinutustusan ng Diyos. At iniingatan ng Diyos. Grabe yung ano ngayon, ang pandemic ngayon. Masyadong mabigat ang pandemic ngayon ng COVID-19. Nilalo ngayon, binawasan pa yung distansya. Pero kung tayo lubos na nagtitiwala sa buhay natin ito sa Diyos, andyan yung pantustos ng Diyos sa atin. Kahit wala tayong trabaho, hindi natin alam kung bakit dumarating ang biyaya ng Diyos Hindi naman tayo mihingi. Yan ang tustos ng Diyos sa atin, provision ng Diyos. At sa kabila ng napakabigat ng COVID-19 na yan, nandyan yung pag-iingat ng Diyos. O di ba napakabuti ng Diyos? Tulad ng sinabi ko po, nagsisimula ang Diyos. At ang sabi po dyan sa Aklat ng Mga Awit, chapter 37, verse 11, tatamuhin nga ng nagpapakumbaba ang lupang pangako na kanyang pamana. At sa iyong lupang iyon, na napakasagana, ang kapayapaan matatanggap nila. Napakaganda po nito na tinutukoy po nito. Tatamuhin ang namumuhay na nagpapakumbaba sa harap ng Diyos, ang pangako ng Diyos, ang kanyang pamana. Ang pamana ng Diyos dito sa lupa kasaganaan, kapayapaan. At kapag may kapayapaan, may kagalakan. Kaya ang lubos na nagtitiwala at namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, tiyak na mararanasan lubos ang kasaganaan, kapayapaan, kagalakan mula sa Diyos, na pangarap na halos lahat ng tao bilang lingkod niya. Kaya nga po sabi ni Apostol Pedro, unang Pedro, chapter 1, sa verse 18, hindi nyo siya nakita kailanman, ngunit inibig na ninyo. Hindi pa nyo siya nakikita hanggang ngayon. Ngunit, sumasampalataya na kayo sa Kanya. Dahil dito, nag-uumapaw sa inyong mga puso ang kagalakan. Di kayang ilarawan ng salita.
o hindi kayang ilarawan sa salita. Yan ang tinatawag na confidence, nagtitiwala, hindi naghahanap ng katibayan. Basta't alam niya, nananampalataya tayo sa Diyos, nagtitiwala tayo sa Diyos, kaya niya akong tustusan, kaya niya akong ingatan, kaya niya akong bigyan ng kagalakan sa buhay, kaya niya akong bigyan ng kapayapaan sa buhay. At yun ang tinatawag na pangarap ng maraming tao. Kaya nga, magpatuloy tayong lubos na mamuhay na nagtitiwala sa ating Diyos, sa pagsunod sa Kanyang kalooban mula sa ating puso, mararanasan natin ang nag-uumapaw na kagalakan mula sa Kanyang biyaya na hindi kayang ilarawan sa salita. Ang ikatlong bagay po, commit yourself to God. Napakasarap po, ano? Ang sabi po ng verse 5, Aklat ng mga Awit 37 verse 5, ang iyong sarili sa Kanya ay talaga tutulungang ganap kapag ikaw nagtiwala. Upang mata mo ang pangarap, kailangan natin talaga ang buhay natin sa Diyos. Tutulungang ganap, ibig sabihin, mapupulpil yung buhay natin, yung mga pangarap natin, mula doon sa mga nagtitiwala sa ating Diyos. Ang sabi po ng Biblia, kaya rin David din po tayo, hindi po tayo maalis. Aklat ng mga Awit 31 sa verse 5, sa iyong kamay ipinagkakatiwala ko ang aking buhay, at sa akin ibibigay ang iyong kaligtasan at ang Diyos. Ang sabi niya dito ay mapagkakatiwalaan. Ito po'y pahayag ni Haring David na naranasan niya ang pangunguna ng Diyos sa kanya at naranasan niya yung tagumpay sa buhay mula sa kanyang pagkabata hanggang sa huling hininga ni David. Sino ba si David? Tagapag-alaga ng tupa mula sa kanyang kabataan, pero yung kanyang pagtitiwala sa Diyos, kita ng Diyos. Hindi nga siya nasakta ng leon sa kanyang kabataan. Nandun yung pag-iingat ng Diyos. Hindi sila ginutom ng Diyos sa panahon ng pagkikipaglaban, sa panahon ni Haring Saul. Sa lahi po ni Jesse, yung magkakapatid ni David na yan, ordinaryong mamamayan ang lahi ni David. Ang kanyang mga kapatid, mga sundalo, ang tatay niya, ordinaryong pastol. At siya tagapag-alaga ng hayop. Pero nakakita ng Diyos sa buhay niya, yung lubos ng pagtitiwala. Hindi siya iniwan ng Diyos hanggang sa huli ng kanyang buhay. Kaya sabi niya, sa iyong kamay, ipinagtitiwala kong aking buhay. Ito po ang problema na maraming tao nagsasabing sa Diyos. Pero para ipagkatiwala ang buhay sa Diyos, ibang usapan yan. Pero si Haring David, mula sa pangkaraniwan tao, naging sundalo, naging general, naging hari, kinilala sa buong kanilang kapaligiran. At naniniwala po ako sa kamay ng Diyos niya naranasan yun sa pagtatalaga ng buhay. Ayon po dyan sa Kawikaan 16 sa verse 3, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Ang nagsasabi po nito si Haring Solomon. Siya po nagpahayag nito. Siya ang bantog sa lahat ng panig ng mundo. Matalino, mayaman, at makapangyarihan siyang bansa sila. Matagumpay ang buhay ni Haring Solomon, na siya po ay anak ni Haring David. Sila pong mag-ama ay namumuhay sa kalooban ng Diyos, ng buong pusong nagtitiwala kung paanong namuhay ang Haring David, ganun din ang Haring Solomon. At sila po ay nagtalaga ng buhay. Sa panahon po ni Haring Solomon, siya po kinilalang pinakamatalinong tao sa kanyang panahon. At dinadayo siya ng iba't ibang kaharian para humingi ng karunungan. Sa pangunguna po ng Diyos, nagtalaga ng buhay. Para po sa atin lahat, may mga pangarap tayo sa buhay na nais nating matamo. Sundin po natin yung paraan ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. Iwan po natin yung kasalanan.
Palinis natin sa Diyos yung buhay natin. At magtiwala tayo. Kailangan makita sa atin na tayong lubos na nagtitiwala sa ating Diyos. At talaga ang buhay natin ng buong puso sa Diyos. Alam ko pong gusto nating maranasan ang mga pangarap natin sa buhay. Ito po yung panahon. Talaga po natin ang ating buhay sa harap ng Diyos. Aniyakan kita, sumunod sa maikling panalangin, italaga natin ang ating buhay sa Diyos. Sa kapurihan ng ating Diyos, matupad ang mga pangarap natin sa buhay natin ito. Aniyakan po kayo sumunod sa maikling panalangin. Panginoon Diyos na may likha ng langit at lupa, patawarin mo po ako sa aking mga pagkukulang sa lahat ng aking sala. Linisin mo po ako. Bigyan mo po ako ng isang bagong puso na nagpapasakop sa iyo. At mula ngayon, sa iyo ko po itinitiwala ang aking buhay. At itinatalaga ko sa iyo ang aking buhay mula ngayon. Ng buong puso, kaluluwa, lakas at isipan. Nananampalataya po ako mula ngayon. Igagabay mo po ako, sasamahan mo po ako, tutulungan mo po ako at bibigyan ng karunungan kaalaman. Masunod ko ang kalooban mo sa ikararangal ng iyong pangalan. Ito po ang aking panalangin na may pananampalataya, pasasalamat sa banal na pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Muli, isang magandang umaga po. Sa susunod po, anayakan ko kayong muling makasama at makibahagi sa pagsambang ito sa ating Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Amen. 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 Magandang umaga po sa inyong lahat. Nasa panahon po tayo ng pagbibigay. Atin po muna itong ipanalangin bago po tayo magkaloob. Panginoon, marami pong salamat sa aming ipagkakaloob na blessing na nare-receive namin. Turuan mo kami, Panginoon, na sumunod sa iyo. Sa pamamagitan ng aming pagkakaloob ay makita mo, Panginoon, yung pagsunod namin sa iyo. At patuloy, Lord, na may acknowledge ka namin sa lahat ng mga pagpapalang ibinibigay mo sa amin. Marapat lamang na ibalik namin ito, Panginoon, sa iyo. Dahil sa iyo nagmumula ang mga blessing na ipinagkakaloob mo sa amin. Marami pong salamat. Pagtuloy, Lord, na ibuhos mo yung masaganang pagpapala mo sa mga anak mo, Panginoon, na magsisipagbigay, Panginoon. At hayaan mo po, Panginoon, ibalik mo ito ng siksik, liglig at nag-uumapaw na pagpapala sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Sabi po sa Proverbs chapter 3 verse 9 to 10, ganito po ang sinasabi. Si Yahweh ay handugan mo, bahagi ng kayamanan. Pinakamainam na ani mo sa kanya ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw. Sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. So, ang sabi ng Lord sa word niya, pinakamainam na ani. Ano po ba yung pinakamainam o pinaka-the best na blessing na na-receive mo? Ati po itong ipagkaloob sa Panginoon. And ang Panginoon po ang siyang magsusustain ng lahat ng pangangailangan natin. Sa araw-araw, hindi po tayo pagkukulangin ng Lord. Subukin po natin ang Panginoon. Marami pong salamat, pagpalain po kayo. At makikita nyo po sa screen, ang ating pong treasurer ay Sureset Tumakin. Patuloy po tayong magkaloob at ibigay ang blessing para sa Panginoon. Sa Diyos po yung papuri. Isang mapagpalang umagang muli sa bawat isa at nagpapasalamat tayo sa Panginoon na sa mga katotohanan ng ating narinig na dinala ng ating mahal na Pastor Mel. At mga kapatid, kung ang Panginoon ay nangungusap sa iyo sa pamamagitan ng mensaheng ito, iniimbitahan kita na manalangin. Iniimbitahan kita na maging mapabilang ka sa ating pangwakas sa panalangin. Tara po, manalangin na po tayo. Panginoon, maraming salamat Lord sa mga katotohanan ng aming narinig. Salamat Lord
dahil nariyan ka. Kayo po ang nagbibigay sa amin ng kalakasan, pag-asa at kaligayahan. Salamat Lord sa mga katotohanan ito, na merong isang Diyos na katulad mo, na siyang nagbibigay sa amin ng panibagong buhay sa bawat araw na gigising kami sa umaga. Nariyan ka, ipinadarama mo ang pag-ibig mo at paggabay mo, at higit sa lahat Lord ang pagpapala na nagmumula sa inyo. Lord, dalangin namin na ang bawat isa ay patnubayan mo, gabayan mo, bigyan niyo po ng proteksyon. Lord, dalangin namin na ang mga narinig namin ito ay hindi lamang po basta namin narinig, kundi may isa pamuhay din namin ito, magawa din namin ito bilang isang patunay na kami po ay sa inyo talaga. Dalangin namin na hindi manangan sa amin yung mga pag-aalala, na hindi kami manangan sa aming sariling kalakasan o kakayanan, na manangan palagi sa buhay namin ang pagiging dependent namin sa inyo, Panginoong Hesus. Lord, salamat dahil ang mga salita mo nagbibigay sa amin ng kagalakan na hindi kami nag-iisa, na mayroong isang Diyos na tulad mo. Lord, naniniwala ako na ang bawat isa ay may kanya-kanya pong panalangin. Ang bawat nanonood sa inyo, Panginoon, ay meron pong kanya-kanyang desire sa puso. Lord, tingnan mo po, Panginoon, ang puso nila. Panghawakan mo po, Panginoon, ang mga nagmamahal sa inyo at mga nananampalataya sa inyo, Lord. Pakinggan mo at damin mo, Panginoon, ang nilalaman ng puso nila. At kung ano man ito, Panginoon, ay dinirinig mo ito, Lord, sa tulong at gabay mo, Panginoong Hesus. At sa pangalan mo, Panginoong Hesus, ay kinatagpo mo na ang panalangin ng bawat isa. Panginoon, sa bawat araw na aming ilalagak dito, Lord, at sa bawat umaga sa aming pag-ising, taglay namin ang tagumpay na nagmumula sa inyo. Taglay namin ang pamatnubay at kalakasan na binibigay niyo po sa bawat isa sa amin. Muli, Lord, sa namin pinagkakatiwala ang mga dalangin namin ito sa tanging pangalan mo, Panginoon Hesus. Amen. Muli mga kapatid, isang muli mapagpalang umaga po sa bawat isa, at muli namin kayong iniimbitahan sa susunod na linggo sa ganitong oras din po ng alas 9 ng umaga. Magsama-sama po muli tayo sa ating panambahan, at umaasa ang Diyos na makakabilang po kayo sa ating gawain tuwing linggo live stream. Muli, pagpalain po bawat isa, and God bless po.